morning. Isang mabiyaya at mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa ating pong simbang gabi, sa araw na to, ang inyong pong minamahal na ministerial team and admin staff po ang mangunguna. Please rise for our call to worship. Listen to my words, O Lord, and hear my sighs. Listen to my cry for help, my God and King. Together, I pray to you, O Lord. You hear my voice in the morning. At sunrise, I offer my prayer and wait for your answer. Let us remain standing as we sing our hymn of praise and adoration. There's a song in the air. Damhin natin ang presensya ng Panginoon sa ating harapan at tayo po'y manalangin. Pinupuri at sinasamba ka namin, O Diyos, sa araw na to sa aming sama-samang pagdiriwang ng inyong pagdatal at sa simbang gabi celebration na binibigay niyo po sa amin. Pagpalain niyo po kami, O Panginoon, sa diwa ng inyong kaharian na kami po'y lumalapit upang papurihan po kayo at itaas ang ngalan niyo. Tunay nga pong ito po ay isang patutuo na minamahal namin po kayo at gawain na katangi-tangi sa inyong harapan. Sa inyo pong dakilang pangalan, O Kristong manunubos, ito po ang aming dalangin. Amen. Please be seated. Let us now come to the Lord as we read responsibly our lesson for this day found in Isaiah chapter 11, verses 1 to 10. The royal line of David is like a tree that has been cut down, but just as new branches sprout from a stump, so a new king will arise from among David's descendants. The Spirit of the Lord will give him wisdom and the knowledge and skill to rule his people. He will know the Lord's will and honor him, and find pleasure in obeying him. He will not judge by appearance or hearsay. He will judge the poor fairly and defend the rights of the helpless. At his command, the people will be punished, and evil persons will die. He will rule his people with justice and with integrity. Wolves and sheep will live together in peace, and leopards will lie down with young goats. Calves and lion cubs will feed together, and little children will take care of them.
cows and bears will eat together, and their calves and cubs will lie down in peace. Lions will eat straw as cattle do. Even a baby will not be harmed if it plays near a poisonous snake. O Zion, God's sacred hill, there will be nothing harmful or evil. The land will be as full of knowledge of the Lord as the seas are full of water. Together, a day is coming when the new king from the royal line of David will be a symbol to the nations. They will gather in his royal city and give him honor. Church, please rise for our gospel reading. The good news of the Lord is found in the book of Matthew, Matthew chapter 2, verses 1 to 12. I will be reading from the New International Version. And it says, after Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him." When King Herod heard this, he was disturbed, and all Jerusalem with him. When he had called together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked them where the Christ was to be born. "In Bethlehem, in Judea," they replied, "for this is what the prophet has written. But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, for out of you will come a ruler who will be the shepherd of my people, Israel." Then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. He sent them to Bethlehem and said, "Go and make a careful search for the child. As soon as you find him, report to me, so that I too may go and worship him." After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen in the east went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold and of incense and of myrrh. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. The words of God for the people of the living God. Mountains in reply, echoes ring their
mapagpalang hapon o gabi sa bawat isa sa atin, mga kapatid. At sa gaya na laging nakagawian natin sa Good Sam Family, good morning, Good Sam Pam. At nagagalak ang inyong lingkod mula po sa The Good Samaritan Angat Mission na binigyan nyo ng pagkakataon upang dalhin ang mensahe ng ating Panginoon para sa bawat isa sa atin sa simbang gabing ito. At naniniwala ako na napakasarap maglingkod sa Diyos. Kagaya ng lagi kong sinasabi doon sa ating iglesia roon, sa ating public Bible reading, doon sa mga nagbabasa, sabi ko, this is not an obligation, but this is an opportunity na maibigay natin sa Panginoon ng kapurihan. Kaya nagagalak ako sapagkat binigyan niyo ako ng pagkakataon. As tayo ay manalangin, aming Ama at aming Panginoon, salamat po sa oras na ito na kami ay sama-sama upang pagsaluhan ang iyong mga salita, ang mensahe mo na ibababa ng iyong lingkod, Panginoon, sa oras na ito. Patuloy, Ama, napakalingisan mo ang aking labi mula ulo hanggang paa at nawang lahat ng mga salita mo na lalabas sa aking bibig ay maging pagpapala sa iyong mga anak na makikinig sa oras na ito. Salamat po, Diyos. Ito po yung aking hiling at dinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. At mula po doon sa aklat ni Lucas sa kabanatang 2, talatang 8 hanggang 20 ay natutukoy dito, mga kapatid, ang tungkol sa mga pastol. Mga pastol noong unang Pasko. Ang pagpapastol ng tupa ang isa sa pinakamahirap na hanap buhay, ngunit pangunahing ikinabubuhay ng mga tao sa panahon ng matanda at bagong tipan. At ang kasaysayan ng unang Pasko sa pagkakatala dito sa aklat ni Lucas ay nagsasalaysay ukol sa karanasan ng mga pastol na nagbabantay sa kanilang mga tupa. Isang gabing maginaw doon sa gitna ng kaparangan. At ayon sa kasaysayan, tumayo ang isang anghel sa kanilang harapan upang ibalita na ang tagapagligtas ay isinilang na. Sa direksyon ay binigay ng mga anghel, natagpuan ng mga pastol ang batang si Jesus sa piling ni Maria. Umalis silang nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Naisip po ba natin, bakit kaya sa dinami-dami ng mga tao noon, sa mga pastol pa nagpakita ang anghel at ibinalita ang pagsilang ng ating tagapagligtas? Bakit hindi sa mga matatalinong tao, tulad ng mga Pariseo at Eskriba? Bakit hindi sa mayayaman at makapangyarihang mga tao ng panahong yaon? Bakit sa mga pastol? Ano bang magagawa ang mga pastol? Isang hamak na tagapag-alaga lamang ng mga tupa. Walang kahalagahan, kumbaga sa lipunan at madalas, sila'y mga minamata lamang. Ang mga pastol, isa sa pinakahamak at pinakaabang kahanap buhay noon. Bakit mas ninais ng Panginoon na suguin ang kanyang anghel upang ibalita at makita ang isinilang na Mesyas o ang ating tagapagligtas? So nais ko pong dalhin sa inyo ang mga sumusunod sa mensaheng nais ipabatid sa atin ng araling ito. Una, ang unang Pasko ay pagpapakumbaba. Ang Diyos ang unang nagpakita sa tao na ang kapakumbabaan o kasimplehan ng pagsilang ng Mesyas ay dapat maging ehemplo mula sa kanyang mga anak. Sapagkat ito ang una niyang ginawa. Pinili niya mula sa mga aba ang mga taong unang makakikita sa Panginoong Yesus. At kung ang Panginoon ay pumili ng mga taong mula sa isang mababang kalagayan, bakit dapat maging napakaluho at napakataas ng antas ng tao pagdating sa pagdiriwang ng Pasko?
Isang gabi, nakita ko ang isang bahay na maganda na halos nagliliyab sa dami ng mga nakapaligid na Christmas lights. Naisip ko, kailangan bang ganito kagradyoso ang pagdiriwang ng Pasko? Ang dulot ng ganitong pagtingin ng maraming mga tao na pakiramdam nila, wala silang karapatang magdiwang ng Pasko sapagkat wala silang ganitong mga luho. Ang tunay na Pasko ay isang simpleng Pasko, katulad ng pagdiriwang ng mga pastol doon sa gitna ng parang. Ang pagpili ng Diyos sa mga pastol ay tanda na siya ang Diyos na nagpapahalaga sa mga aba. Kung ang Diyos na makapangyarihan ay hindi nagtatangi, dapat ay may padama din natin ang kapakumbabaan bilang mga tagasunod ng ating Panginoon. Ikalawa, ang unang Pasko ay pagsunod. Nakita kaya ng mga pastol na ito ang batang si Jesus kung hindi sila sumunod sa direksyon ng anghel ng Panginoon? Pagkaalis ng anghel, nag-usap-usap ang mga pastol at nagkaisa silang puntahan ang sabsaban na sinilangan ni Jesus. Walang pag-aalinlangan na tumalima at hindi nagdalawang isip na pumunta doon sa lugar na iyon upang mapatunayan ang magandang balita na dinala sa kanila ng anghel. Madalas, kaya wala tayong nagiging pagkakataon upang makita ang kapangyarihan ng Panginoon at maranasan ang kanyang dakilang presensya kasi ay kulang tayo sa pagsunod. At ito ang pinapakita sa atin ng karanasang ito. Ang mga pastol, sila ay sumunod sa ibinalita ng anghel ng Panginoon at natagpuan nila ang dakilang Mesyas. Amen. At kung nais mong makita ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo, kapatid, sumunod ka sa Kanya upang maranasan mo ang kagalakan ng buhay. Buhay paglilingkod, walang reserbasyon at walang pag-aatubili. Ikatlo, ang unang Pasko ay pagpapahayag ng kadakilaan ng Diyos. Matapos maranasan ng mga pastol ang unang pagtatagpo nila ng anghel ng Panginoon, nakita nila sa sabsaban ang tagapagligtas. At bunga nito, sila ay nagpuri sa Diyos. Hallelujah! At ipinahayag ang kanyang kadakilaan. Kapatid, kailan mo huling naranasan ang kadakilaan ng Panginoon? Kailan mo muling naranasan ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo? At kailan mo huling naranasan ang kanyang kapangyarihan? At ito ba'y naibalita mo na sa iba? Na-share mo na ba ito? Naikwento mo na ba ito sa iyong mga kaibigan? Sa iyong mga kapitbahay? Sa iyong mga katrabaho? Kinakailangan ipinapahayag natin ang kadakilaan at kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Ipinapahayag ng mga pastol ang kadakilaan ng Panginoon ayon sa kanilang narinig at nakita. At ito ang dapat makita natin ng ating Panginoon sa atin sa pakikipagrelasyon natin sa Kanya. Hindi tayo dapat tumigil sa pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos sapagkat hindi din naman siya tumitigil ng pagpapala sa atin. Alam niyo, lagi kong bukang bibig yung hindi pa tapos ang Diyos sa iyo at hindi pa rin tapos ang Diyos sa akin. Patuloy at patuloy na ang Diyos ay kumikilos sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, hindi tayo dapat tumigil sa pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos sapagkat hindi naman siya tumitigil ng pagpapala sa atin. At kung nais nating huwag tumigil ang Diyos ng pagpapala sa iyo at sa akin, huwag ka ring tumigil sa pagpapahayag ng kanyang mga mabubuting ginagawa sa buhay mo. Maging buhay na patutuo tayo sa lahat
ng mga ginagawa ng Diyos sa atin. Kailangan ang mundong ito ng mga tagapagpahayag ng kaligtasan, ang unang mga pastol na nagkwento. Kaya't nakita natin, natitiyak ko mga kapatid, marami ding mga kapwa-pastol ang nakarinig ng kanilang kwento ukol sa nakita at naranasan nila sa ating Panginoong Jesus. Kaya't hamon sa bawat isa mga kapatid, huwag tayong manatiling, sabi nga, sa'yo na lang yung narinig mo, ipahayag mo ito sapagkat ito yung hinihiling ng mensaheng ito. Kung ano yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo, ipahayag mo ito, kapatid. Huwag kang manatiling pipi at bingi sa ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Sariwain natin ang mensahe ng unang Pasko na naranasan ng mga pastol na ito. Balik-balikan natin ang kapakumbabaan na nais ipahayag ng Diyos sa pamamagitan ng pagpili niya sa mga pastol na doon sa parang upang makita nila ang Mesyas. Ating isapuso ang pagsunod na dinadala ng kwentong ito sa kasaysayan ng unang Pasko. Dahilan upang maranasan ng mga pastol ang magandang oportunidad na matagpuan ang Haring Tagapagligtas. At sa kahuli-hulihan, huwag tayong magsawang magpahayag ng kadakilaan ng Panginoon sa mga naranasan natin, nakita at narinig. Ikarangal natin ang Diyos ang nasyang kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Huwag nating sayangin ang pagkakataon na ito upang sa Kapaskuhan ito, sa panahon ng pandemyang ito, ay maranasan mo ang kagalakan na dulot ng Pasko. Ang pagsilang ni Jesus sa puso mo. Kapatid, pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon. Mapagpalang Kapaskuhan po sa bawat isa sa atin. At sa aking pagtatapos, nais ko pong ihatid ang pagbati mula po sa ating Good Samaritan Angat Mission, sa ating mga kapatiran doon, at patuloy na ang kagalakan ay sumasa atin. Dala namin ang masaganang pagbati sa bawat isa sa inyo. God bless and Merry, Merry Christmas. Good Sam Fam. Narinig po natin ang mga mensahe ng awitin, ang mensahe ng salita, at ang ebanghelyo sa gabing ito. And now, church, for our call to offering, let us with gladness present the offerings and oblations of our life and labor to the Lord. Let us now give our tithes, pledges, and love offerings to the Lord of hosts.
Tayo po ay manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, tanggapin po ninyo, Panginoon, ang aming mga kaloob at tayong handog. Nawa ito ay patuloy na maging daluyam ng pagpapala at biyaya sa mga kapatid namin na nangangailangan. Pagpalain niyo din po nawa ito, Panginoon, maging ang mga kamay na nagpagal at nagkaloob nito. Tinataas namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sa patuloy nating pagdiriwang at kagalakan, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo ay patuloy na dumulog at lumapit sa presensya at kapangyarihan ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, salamat po sa isa na namang gabi na kami ay pinagpala ninyo ng mga awitin, ng mensahe ng buhay at ng iyong salita ng Ebanghelyo. Salamat po sa buhay at pananampalataya at sa pangunguna ng administrative staff, Panginoon, ng ministerial staff and administrative staff, Panginoon. Dalangin ko po na kayo po, Diyos, ang siyang patuloy na magpala sa kanilang buhay, maging ang bawat isa, Panginoon, na nakasama namin sa pagsamba sa gabing ito. Pagpalain po ninyo, Diyos, ang mga pamilya na patuloy na sumasamba at nagdiriwang, nakikisama sa simbang gabing ito.
Dalangin din po namin ang mga nalalabing gabi pa na kami ay magsama-sama upang papurihan at dakilain ka. Salamat po sa mga organizations na nanguna, sa mga leadership, Panginoon, na ipinamalas ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, dahil sa kanila ay nagkakaroon kami ng mapagpala at mabiyayang pagsamba. Patuloy nawa, O Diyos, na sa gabing ito, kayo po ang aming napapurihan, napagpala nawa ang iyong pangalan at napagpala po ang bawat isa sa amin, ang bawat pamilya. Salamat po sa Good Samaritan First United Methodist Church, ang pamilyang ito, Panginoon, na patuloy na ginagamit ninyo upang maging daluyan ng iyong pagpapala at grasya sa bawat isa. Salamat po, Diyos, sa mapagpala at mabiyayang pagsamba. Salamat po sa panahon na ito na sa kabila ng mga pagsubok at dinaranas namin ay nandun pa rin yung kagalakan at pag-asa dahil kayo, Diyos, ang Panginoon na aming sinasamba. Tinataas namin ang lahat ng ito sa dakila at makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. At ngayon, mga kapatid, sa ating pansamantalang paghayo, humayo tayo, taglay ang pag-ibig mula sa ating Diyos Ama, ang pagliligtas at pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo ay maranasan ng bawat isa. Ang pakikipisan, paggabay at pakikisalamuha ng banal na Espiritu ay sumainyong nawa ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Good morning, One Good Sam Fam. Tayo ay napagpala at pinagpala ng Panginoon ngayong simbang gabi. May 3 pa tayong gabi na magsama-sama upang magpuri at magpasalamat sa ating dakila at makapangyarihang Diyos. At may 5 araw pa po tayong nalalabi para magdiwang sa Kapaskuhang ito. Merry Christmas po sa bawat pamilya at sa bawat kapatid, kapananampalataya na nanonood at nakikinig ngayon. One Good Sam Fam, ang ating mga gawain ay nagpapatuloy pa rin maliban po sa mga ilang gawain na i-resume na natin sa January, no? So abangan po natin ang ilang mga announcement pa at sa ating Facebook group makikita po natin ito, ang mga announcements na ito. At ganoon din po sa darating na December 24, meron po tayong pagsambahay bilang pamilya, magsama-sama po tayo sa pagsalubong sa kaarawan ng ating tagapagligtas. Sama-sama tayo sa pagsamba, pagkakaloob po ang liturhiya, kasama na rito ang maikling mensahe at sama-sama tayo bilang pamilya sa pagdiriwang na ito. Ganon din po, meron din po tayong Christmas Day Worship Service, December 25. Ihanda po natin ang birthday gift natin sa ating Panginoong Jesucristo. And the following day, December 26, ay meron din po tayong Sunday, of course, ang ating regular Sunday worship. Muli mga kapatid, magsama-sama tayo sa pagsamba, pagpupuri at pagpapasalamat sa ating dakila at makapangyarihang Diyos. The following days naman po, meron po tayong covenant service. Magsama-sama po tayo sa pagsalubong sa isang bagong taon na kung saan ay nire-renew natin ang ating paglilingkod, ang ating commitment ng paglilingkod at pag-serve sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Kasama po dito ang agape meal o yung communion na ginaganap po natin. Kaya po mga kapatid, kapananampalataya, One Good Sam Fam, patuloy tayong magpuri, magpasalamat sa ating dakila at makapangyarihang Diyos. Good morning!